So alhamdulillah, ito yung pwede kong sabihin na isa sa word na maswerte. Yung word na maswerte. Bakit? Kasi lahat ng hindi Muslim, ito ang katotohanan. Lahat ng hindi Muslim at mamamatay na hindi Muslim, yun na yung pinakamalas. Pinakamalas na pwede natin sabihin. Bakit? Kasi wala na pag-asa makapasok sa paraiso. Ang pinakamaswerte na tao, katulad din yung mga balik Islam. Pinakamaswerte. Bakit? Kasi hindi kayo hindi natin kailangan. Napakalapit lang nila eh. Bakit ko nasabi napakaswerte nyo? Kasi biruin mo, isa kang kumbaga pinabinyagan ka ng magulang mong hindi Muslim, tapos nagabayan ka ng Allah sa ganitong edad, di ba? Eh kung tutuusin, bihira lang yung nagagabayan eh. Ang gabay ay nasa Allah, hindi nagagawa ng sino man yan. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamalapit na tao sa kanya, hindi niya kayang gabayan. Si Abu Talib na tito niya, na pinakamalapit sa kanya, anong hiling ng propeta hindi niya kayang hilingin sa Allah? Lahat ng hiling niya, nakukuha niya. Pero ang paggabay sa tao, hindi niya, wala sa kamay niya. Kaya sabi ng Allah sa Quran, innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Katotohanan niya, Muhammad, na hindi mo magagabay ng sino mang pinakamalapit na tao sa iyo. Pero ang gagabay sa tao ang Allah. Kasi mga kapatid na mga bagong yakap sa Islam, bakit ko nasabing balikan natin yung napakaswerte nyo? Kasi biruin mo, yung kasalanan na pagsamba maliban sa Allah, pag napunta sa impyerno yun, wala nang pag-asa makalabas sa impyerno. Wala nang pag-asa. Pero yung taong Muslim na magkakasala, may pag-asa pang makapasok sa paraiso. Halimbawa, sabihin natin ang kasalanan ng isang Muslim na yon ay umiinom ng alak, kumakain ng baboy, o kaya ay gumagawa ng kasalanan, may pag-asa pa rin makapasok sa paraiso. Pero hindi natin pinopromote na gumawa ng kasalanan. Ang ibig natin sabihin, hanggat maaari, gumawa tayo na mabuti na hindi tayo makapasok sa impyerno. At ang kasalanan na pinakamalaki na hindi napapatawad ng ating nag-iisang Diyos, shirk. At yan ang dahilan kung bakit ipinadala ng Allah ang mga propeta. Ang mga tao noon na mga hindi Muslim, alam niyo po ba na naniniwala rin sila sa Allah? Naniniwala rin sila sa Allah. Pag tinanong sila, wala in sa'altahum man khalakas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Pag tinanong mo sila kung sino ang lumikha sa langit at lupa, anong sabihin nila? Ang Allah. Katulad sa Christian, hanggang ngayon, ang Kristiyano, pag tinanong mo ilan ang Diyos, isa lang. Naniniwala sa na isa lang Diyos. Ilan ang lumikha sa Diyos? Isa lang. Pero kaya ba nilang sambahin? Yun ang problema. Kasi pag sasamba, sino tinatawag? Si Jesus na. Pero pag tinanong mo kung sinong tagapaglikha, sabi nila, isa lang. Ilan ang Diyos? Isa lang. Pero pag masasamba na, may rebulto na sa sa harap niya. At sasabihin na, yung Diyos may anak. Yung Diyos nagkatawang tao. Asan na yung sinasabi mong isa lang ang Diyos? Hindi mo kayang panindigan. Kaya naman, hindi ito nagtulak sa mga non-Muslim noon na sila ay maging Muslim. Kasi naniniwala naman sila. Ang susi ng Islam ay sasamba ka lang sa isang Diyos ang Allah. Sabi nga ng Allah sa Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan ng Allah, hindi niya mapapatawad yung pagsamba maliban sa kanya. Ang mapapatawad lang niya na kasalanan maliban doon. At karagdagan dito, dahil nga maswerte kayo, hawak niyo ng susi ng paraiso, ang susunod na pagsubok, kasi lahat ay sinusubok. Tama, wala sa mundo na hindi dadaan sa pagsubok. Mayroon ba sa atin na hindi dadaan sa pagsubok? Wala, di ba? Wala sa atin. Bago pa kayo mag-Muslim, dumadaan na tayo sa pagsubok. Lalo na pag nag-Muslim ka. Alhamdulillah. Lalo na pag nag-Muslim ka. Hindi ka pa nga Muslim, di ba? Minsan ang pagsubok sa'yo, sahod, trabaho, asawa, pamilya, di ba? Di ba? Pag nag-Muslim ka, dagdag na pagsubok sa'yo pagiging Muslim mo. Kasi pag uwi mo sa atin, sa Pilipinas, sabi ng magulang mo, anak, ba't hindi ka na kumakain ng baboy? Anak, bakit hindi ka na umiinom ng alak? Sabi ng mga kaibigan mo, anak, bro, bakit hindi ka na nakikisama sa amin sa pag-inom ng alak? So dito, ito yung isa sa mga pagsubok sa atin. Lahat tayo na dumadaan sa pagsubok. At sana, anuman ang pagsubok sa atin, kailangan natin labanan. Kasi pag wag sanang may pagpalit natin ng ating religion dahil lang sa makamundo.
Kasi pag namatay ka sa kasalanan na mapapalabas ka sa Islam, wala ka ng pag-asa makapasok pa sa paraiso.